Malamig ang simoy ng hangin sa Tagaytay kahit hindi pa ganap na Disyembre. Mula sa bintana ng isang private dining room sa isang rustic cafe overlooking Taal Lake, tahimik na pinagmamasdan ni Jolo ang tanawin habang iniikot ang baso ng kanyang kape. Simple lang ang lugar, kahoy ang mga mesa, may maliliit na bumbilyang nagbibigay ng mainit na liwanag at may amoy ng bagong lutong tinapay. Kung siya lang ang masusunod, mas gugustuhin niyang nasa bahay kasama ang kanyang anak na si Lucas kaysa nasa isang blind date na sinet up ng kanyang matalik na kaibigan. Pero dahil sa walang sawang pangulit ni Lance, heto siya ngayon, naghihintay sa isang babaeng hindi niya pa nakikilala. Sari Chiu, mahinang ulit niya sa sarili. Narinig na niya ang pangalang iyon. Sino bang hindi, isa siya sa pinakasikat na aktres sa bansa, pero hindi iyon ang mahalaga kay Jolo. Kung siya ang tatanungin, hindi siya interesado sa mga taong sanay sa limelight. Naputol ang kanyang pag-iisip nang bumukas ang pinto. Isang babaeng may natural na mataas na energy ang pumasok, si Sari Chiu. Suot nito ang isang cream-colored sweater dress at knee-high boots, bagay sa malamig na klima ng Tagaytay. Ang kanyang kulot na buhok ay nakalugay, bahagyang ginagalaw ng ihip ng hangin. Sa kabila ng pagiging celebrity, wala itong kahit anong ere sa kanyang kilos. Parang ito pa ang mas na-excite nang makita si Jolo. Wow! Ang serious mo nga pala talaga, natatawang sabi ni Sari habang naupo sa tapat niya. Akala ko parang sa mga pelikula lang yung ganito. Blind date sa malamig na lugar, may mystery guy na tahimik, tapos ako yung daldaleran. Hindi agad nakasagot si Jolo. Sanay siyang kilatisin ang mga tao, pero si Sari ay tila isang libro na puno ng unpredictable twists. Bubbly, masayahin, at tila hindi alintana ang bigat ng mundo, 100% kabaliktaran niya. Sari, right? Malamig niyang tanong. Yes, and you must be Jolo. Finally, na-meet din kita. Grabe, halos 1 linggo akong kinulit ni Lance para lang pumunta dito. Sabi niya kasi baka magkasundo tayo. Hindi ako sigurado kung tama siya, diretsong sagot ni Jolo. Imbes na mainis, umiti lang si Sari at bahagyang tumango. Aha! Challenge accepted. Napabuntong hininga si Jolo. Alam niyang mahaba pa ang gabing ito. At sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, parang gusto niyang magtagal pa ito. Malamig ang simoy ng hangin sa labas ng cafe, pero tila hindi iyon iniinda ni Sari. Nakapatong ang kanyang siko sa mesa habang nakangiting pinagmamasdan si Jolo, na tahimik lang na humihigop ng kanyang kape. Alam mo, ang tahimik mo pala talaga sa personal, natatawang sabi ni Sari habang kinukuskos ang kanyang mga palad. Sa totoo lang, iniisip ko kung paano ka nakumbinsi ni Lance na pumunta rito. Saglit na tiningnan siya ni Jolo bago dahan-dahang ibinaba ang tasa niya. Napilit lang, natawa si Sari. Alam mo, ako rin naman. Kung hindi lang talaga makulit si Lance at dahil gusto ko ng mainit na chocolate dito, baka hindi rin ako nagpunta. Hindi alam ni Jolo kung bakit, pero parang may kung anong nakakagaan sa paraan ng pagsasalita ni Sari. Hindi ito pilit, hindi scripted, at higit sa lahat, hindi niya ramdam ang usual na artista vibe na madalas niyang naiisip kapag napapanood niya ito sa TV. Masarap ba ang kape mo? Biglang tanong ni Sari. Napatingin siya rito, bahagyang nag-aalangan kung seryoso ba itong nagtatanong o gusto lang magpatuloy ng usapan. Ayos lang, napataas ang kilay ni Sari. Wow! Ang haba ng sagot mo. Bahagyang natawa si Jolo at umiling. Hindi niya alam kung dapat ba siyang mairita o matuwa sa pagiging diretsyo at palabiro ng babae sa harapan niya. Ikaw, ganting tanong niya. Napangiti si Sari bago uminom ng chocolate niya. Masarap, pero hindi kasing tapang ng iniinom mo. Mahilig ka pala sa strong coffee. Tumango si Jolo. Sanay ako sa puyatan. Hindi niya na idinagdag na karamihan sa mga gabing iyon ay dahil sa pag-aalaga sa anak niyang si Lucas. Naging mas kalmado ang daloy ng usapan nila. Sa una, iniisip ni Jolo na magtatagal lang ito ng 30 minuto bago sila magpapaalam sa isa't isa, pero hindi niya namalayan ang oras. Hanggang sa biglang tumunog ang phone ni Sari.
Kinuha niya ito mula sa bag niya at sinilip ang screen. Napangiti siya nang makita kung sino ang tumatawag, pero imbes na sagutin ito, tinext niya lang bago ibinalik sa bag. Sorry, kailangan mo nang umalis, tanong ni Jolo. Umiling si Sari. Hindi pa. Nag-i-enjoy pa ako sa kape mo eh. Napataas ang kilay ni Jolo. Sa kape ko lang, bakit? Gusto mo bang sabihin kong nag-i-enjoy din ako sa kasama ko? Tukso ni Sari. Saka ngumiti. Napailing si Jolo. Hindi niya alam kung paano nangyari, pero ang hindi niya inaasahang gabi ay nauwi sa isang hindi pangkaraniwang simula. At sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, pakiramdam niya ay hindi pa ito matatapos dito. Mataas na ang araw nang bumaba si Jolo mula sa kanyang itim na ihi sa harap ng isang cozy na cafe sa Baguio. Mas malamig ang hangin dito kaysa sa Tagaytay, pero mas gusto niya ang tahimik na vibe ng lugar. Hindi siya mahilig sa matataong lugar, kaya kahit na may negosyo siya sa lungsod, mas madalas siyang nasa ganitong klaseng paligid. Wala pang 2 linggo mula nang una niyang makilala si Sari, pero heto siya ngayon, naglakbay paakyat ng Baguio para sa isang meeting na hindi lang tungkol sa negosyo. Pagpasok niya sa cafe, agad niyang nakita si Sari, naka-blue oversized sweater at leggings, naka-cross legs habang abala sa pag-scribble sa notebook niya. Hindi siya mukhang artista ngayon. Mas parang isang normal na babae na nag-i-enjoy sa tahimik na umaga. Nagtaas ng tingin si Sari at napansin siya. Oh, wow! Hindi ko akalaing darating ka talaga, nakangiting bati niya habang inaayos ang buhok niya. Umupo si Jolo sa tapat niya at tinanggal ang jacket niya. Sabi mo, gusto mong mag-usap tungkol sa isang proposal. Dapat personal tayong mag-meet para doon. Gusto kong mag-collab, diretsong sabi ni Sari, hindi na nagpaligoy-ligoy pa. May business akong gustong itayo dito sa Baguio, isang boutique hotel na may cafe. Simple, cozy, pero may exclusivity. I know you have properties here. You're into real estate. I think we can work something out. Napatitig si Jolo sa kanya. Hindi niya inaasahan ito. Akala niya, personal lang ang rason kung bakit siya pinapunta ni Sari, pero mukhang business-minded din pala ito. You're serious about this? Tanong niya matapos ang ilang segundong katahimikan. Of course. Hindi lang ako artista, Jolo. I'm a businesswoman too. Umiti si Sari, pero may bahagyang challenge sa tingin niya. Napangiti si Jolo sa sagot nito. Iba nga ito sa inaakala niyang tipo ng babae. Okay, let's talk numbers. At doon nagsimula ang isang partnership na hindi lang umiikot sa negosyo, kundi pati na rin sa isang bagay na hindi nila inasahan, ang unti-unting pagkakalapit ng kanilang mundo. Nasa terrace ng isang private cabin sa Baguio sina Jolo at Sari. Tinatapos ang huling bahagi ng kanilang business discussion. Nasa harapan nila ang mga blueprint ng boutique hotel na gustong itayo ni Sari. Elegante pero homey na retreat para sa mga gustong maranasan ang tahimik na side ng lungsod. I have a few properties in mind na pasok sa vision mo, sabi ni Jolo habang tinuturo sa mapa ang ilan sa mga location na maaaring pagpilian. Pero kung gusto mong makita mismo, kailangan mong bumisita bukas para ma-assess natin ang feasibility. Sumimsim ng kape si Sari at tumango. That sounds good. Pero pwede bang sa hapon na? Gusto kong mag-relax sa umaga. Napataas ang kilay ni Jolo. Business first, di ba? Yes, pero hindi ibig sabihin na hindi na natin pwedeng i-enjoy ang Baguio, sagot ni Sari bago ngumiti. Alam mo ba kung gaano kaganda ang sunrise dito? Hindi ako mahilig sa ganung bagay, sagot niya, pero hindi maitatangging naaaliw siya sa energy ni Sari. Napailing si Sari. Alam mo, Jolo, parang sayang naman na nandito ka sa Baguio, pero hindi mo in-enjoy ang vibe ng lugar. Tumayo siya at nag-ina. Kaya bukas, bago tayo mag-site visit, dadalhin muna kita sa isang lugar na siguradong magugustuhan mo, at saan naman yan, hindi ko sasabihin. Surprise! Nakangiti si Sari habang tinipon ang mga papel sa harapan nila. So, deal na to. Tumingin si Jolo sa kanya, pinagmamasdan ang masayahing ekspresyon nito.
Sa totoo lang, hindi lang negosyo ang dahilan kung bakit siya nandito ngayon. May kung anong kakaiba kay Sari, isang energy na hindi niya basta matanggihan. Deal, sagot niya, saka iniabot ang kamay niya. Nakangiting tinanggap iyon ni Sari, pero bago niya binitiwan, bahagyan niyang tinikom ang kanyang palad para pigilan ang kamay ni Jolo. At isa pa, Jolo. Ano, siguraduhin mong mag-enjoy ka bukas. Umiti siya bago binitiwan ang kamay nito. Napailing si Jolo. Mukhang hindi lang negosyo ang magiging focus ng trip na ito. Maagang nagising si Jolo, hindi dahil sa excitement kundi dahil sa lamig ng Baguio. Sa isang bihirang pagkakataon, hindi siya nagmadaling buksan ang laptop o suriin ang kanyang phone. Sa halip, tinanaw niya ang makapal na hamog sa labas ng cabin at pinakiramdaman ang tahimik na umaga. Biglang tumunog ang kanyang phone. Si Sari, gising ka na, napabuntong hininga siya bago sumagot. Saan mo ba ako dadalhin? Just get ready. I'll pick you up in 30 minutes. Alam niyang wala siyang choice kundi sumunod, kaya nagbihis siya ng komportableng sweater, jeans, at sneakers. Eksaktong 30 minuto ang lumipas nang makarinig siya ng katok sa pinto. Pagbukas niya, bumuwad sa kanya si Sari, nakangiti, nakascarf, at maihawak na 2 takeout cups ng kape. Good morning, Mr. Businessman. Ready ka na? Masiglang bati niya habang iniaabot ang isang cup ng kape sa kanya. Para saan to? Tanong ni Jolo habang kinukuha ang kape. Kailangan mo ng pampainit dahil malamig sa pupuntahan natin. Bagyo na to, malamig na nga. Mas malamig pa roon, sagot ni Sari bago siya hinila papunta sa sasakyan. Hindi nagtanong si Jolo habang binabaybay nila ang makikitid na daan ng Baguio. Tahimik siyang nakatanaw sa labas, pinagmamasdan ang pine trees at ang unti-unting pagliwanag ng langit. Makalipas ang halos 20 minuto, huminto sila sa isang hindi masyadong mataong viewpoint na may overlooking view ng buong lungsod. Anong ginagawa natin dito? Tanong ni Jolo habang inaalis ang seatbelt. Sunrays, sagot ni Sari saka bumaba ng sasakyan. Napabuntong hininga si Jolo pero sumunod pa rin siya. Pagharap niya sa tanawin, nakita niya ang unti-unting pagsilip ng araw sa likod ng mga bundok. Ang manipis na ulap ay parang kumot na bumabalot sa buong lungsod at ang liwanag ng araw ay dahan-dahang bumabagsak sa mga puno. Tahimik lang si Sari habang nakatayo sa tabi niya, may hawak pa ring kape. Alam mo, Jolo, bigla niyang sabi. Masyado kang nakaschedule sa buhay mo. Puro trabaho, puro plano. Kailan ka huling gumawa ng isang bagay na hindi mo inasahan pero nagustuhan mo? Saglit siyang hindi nakasagot. Hindi niya matandaan. Napangiti si Sari. Kasi kung hindi pa ngayon, baka hindi mo nasubukan. Tumingin si Jolo sa kanya. Sa loob ng ilang araw na pagkakakilala nila, hindi niya akalain na may ganitong epekto si Sari sa kanya. Parang hinahamon siya na makita ang mundo sa ibang paraan. At sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, pakiramdam niya gusto niyang subukan. Mula sa mataas na viewpoint, nakatanaw sina Jolo at Sari sa unti-unting paggising ng Baguio sa ilalim ng ginintuang sikat ng araw. Tahimik lang sila, parehong ninanamnam ang ganda ng tanawin, isang bagay na hindi kasama sa plano ni Jolo ngayong araw. Nagustuhan mo ba? Tanong ni Sari habang nakangiti, hindi inaalis ang tingin sa pagsikat ng araw. Saglit na natahimik si Jolo bago sumagot. Maganda. Napatingin si Sari sa kanya. Wow, hindi mo lang sinabing okay o ayos lang. May improvement. Umiling si Jolo pero hindi niya napigilang mapangiti ng bahagya. Hindi niya akalain na sa isang simpleng umaga, may mararamdaman siyang ganitong klase ng kapayapaan. Tara, aya ni Sari. May pupuntahan pa tayo. Napabuntong hininga si Jolo. Akala ko business meeting to. Business later, adventure now, sagot ni Sari bago mabilis na bumalik sa sasakyan. Ilang minuto lang ang lumipas nang huminto sila sa isang maliit at cozy na strawberry farm sa gilid ng lungsod. Hindi ito kasing sikat ng iba, kaya halos wala pang tao. Seryoso ka? Tanong ni Jolo habang pinagmamasdan ang mga hilera ng strawberry plants.
Oo naman, sagot ni Sari habang inaabot ang isang maliit na basket sa kanya. Nakapag-real estate business ka na ba habang may hawak kang strawberries? Hindi sumagot si Jolo at sa halip ay kinuha ang basket. Kahit nawala ito sa plano, hindi na siya nagreklamo. Habang namimitas sila, napansin ni Jolo kung gaano kasaya si Sari sa simpleng bagay na ito. Tawa siya ng tawa, lalo na nang mapansin niyang hirap si Jolo pumili ng hinog na strawberries. Jolo, para ka namang namimili ng stock sa stock market, natatawang puna ni Sari. Relax ka lang. Piliin mo lang yung mukhang masarap. E paano kung hindi masarap, seryosong tanong niya. Then, you take the risk. Kumindat si Sari bago muling yumuko para mamitas. Napabuntong hininga si Jolo. Alam niyang may ibang ibig sabihin ang sinabi ni Sari at hindi lang ito tungkol sa strawberries. Pagbalik nila sa sasakyan, pareho silang maihawak na maliit na basket ng napitas nilang prutas. Habang binabaybay nila ang daan pabalik, biglang huminto si Sari sa isang maliit na bakery. Wait lang ha, bibili lang ako, sabi niya bago mabilis na bumaba. Habang naghihintay si Jolo, hindi niya maiwasang isipin ang nangyari sa umagang ito. Hindi niya akalain na masisiyahan siya sa isang bagay na hindi planado. Maya-maya, bumalik si Sari, may dalang isang paper bag. Eto, para sa'yo. Ano to? Tanong ni Jolo habang kinukuha ang bag. Strawberry taho, sagot niya. Perfect yan habang nagmi-meeting mamaya. Napatingin si Jolo sa kanya. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, naramdaman niyang hindi lang negosyo ang mahalaga sa araw na ito. At ang mas nakakagulat, nag-i-enjoy siya. Mula sa parking lot ng maliit na bakery sa Baguio, tahimik na tinitingnan ni Jolo ang strawberry taho sa kanyang kamay. Hindi siya mahilig sa matatamis, pero sa kung anong dahilan, hindi niya kayang tanggihan ang simpleng regalo ni Sari. Ano? Tikman mo na, pangulit ni Sari habang umunguya ng biniling pandesal. Umiling si Jolo bago siya sumimsim ng isang kutsara. Malamig ang hangin, pero ang tamis at init ng taho ay tila nagbigay ng kakaibang aliwala sa kanya. Oh, tanging nasabi niya. Anong oh? Masarap, di ba? Excited na tanong ni Sari. Hindi agad sumagot si Jolo. Pero may bahagyang ngiti sa sulok ng kanyang labi. Alam niyang hinihintay lang siyang umamin na nagustuhan niya ito, kaya nagpasya siyang huwag na lang sumagot. Hay naku! Ang tigas ng ulo mo talaga, natatawang sabi ni Sari bago pinaandar muli ang sasakyan. Pagdating nila sa isang upscale na coffee shop sa city center, naghihintay na ang dalawang business partners ni Jolo para sa kanilang meeting. Pagpasok nila, agad na bumalik ang serious aura ni Jolo. Kung kanina ay bahagyang relaxed siya, ngayon ay bumalik siya sa pagiging prangka at diretso sa negosyo. Habang nagsisimula ang meeting, napansin ni Sari ang biglang pagbabago sa energy ni Jolo. Kanina lang, game siyang sumama sa adventure niya, pero ngayon, para bang ibang tao na ang kaharap niya, formal, calculated, at walang emosyon. Napansin iyon ng isa sa mga business partners. Iba ka pala pag business mode, Jolo. Kanina nakita ka namin sa labas, parang ang saya mo kasama si Miss Chiu. Pabirong sabi ng isa. Lahat ng mata ay lumipat kay Sari na nakangiting nakasanda sa upuan habang tinutunaw ang yelo sa kanyang iced coffee gamit ang straw. Well, sagot niya, may dalawang version kasi si Mr. Avelino. Yung Jolo na stiff at all business at yung Jolo na napipilitan lang pero secretly nag-enjoy. Napataas ang kilay ni Jolo. At paano mo nasabi yan? Umirap si Sari bago lumagok ng kape. Huwag ka na kasing mag-deny. Enjoy na enjoy ka kanina sa strawberry picking natin. Narinig ni Jolo ang mahinang pagtawa ng kanyang business partners. Napabuntong hininga siya bago bumalik sa agenda. Okay, balik tayo sa project details. Ninisyan lang siya ni Sari bago muling sumimsim ng kape. Matapos ang halos 2 oras na meeting, lumabas sila ng cafe na parehong tahimik. Habang naglalakad papunta sa parking, naramdaman ni Jolo ang weird tension sa pagitan nila ni Sari. Anong problema? Tanong niya sa wakas. Umiling si Sari. Wala, sabi nito.
Sari, tawag ni Jolo. Napabuntong hininga ang babae bago humarap sa kanya. Wala lang. Kanina kasi, parang hindi kita kilala. I mean, I get it. Business is business, pero parang ibang tao ka sa loob. Totoo namang business iyon, sagot ni Jolo. Oo nga, pero hindi mo kailangang maging emotionless robot tuwing may deal ka, sagot ni Sari. Wala lang. Nakakatawa lang isipin na kanina lang, namimitas tayo ng strawberries tapos ngayon, parang hindi tayo magkakilala. Napakamot sa batok si Jolo. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag kay Sari na ganito talaga siya sa mundo ng negosyo. Straightforward, logical, at walang personal na emosyon. Sari, hindi naman sa ganoon, panimula niya, pero agad siyang pinutol ng babae. Wag na, gets ko naman. Ngumiti si Sari, pero hindi ito kasing tingkad ng dati. Tara na. Baka mahuli tayo sa site visit. Tahimik na sumakay sila sa sasakyan. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Jolo ang isang bagay na hindi niya inasahan. Hindi niya gusto ang pakiramdam na parang may nagbago kay Sari. Tahimik ang biyahe nila papunta sa property site. Wala ang dating maingay at masayahin si Sari. Imbis na makipagkulitan tulad ng kanina, nakatanaw lang siya sa bintana, pinagmamasdan ang dumadaang pine trees. Alam ni Jolo na may bumabagabag dito at alam niyang siya ang dahilan. Bumuntong hininga si Jolo habang mahigpit na hinawakan ang manibela. Hindi siya sanay sa ganitong awkwardness. Hindi niya alam kung paano ayusin ang isang bagay na hindi naman niya sinasadyang sirain. Napatingin siya saglit kay Sari. Kahit seryoso ito ngayon, maganda pa rin siya sa simpleng oversized sweater at leggings. Nakalugay ang buhok niya at may bahagyang kulubot sa kanyang noo, palatandaan na may iniisip. Sari, basag ni Jolo sa katahimikan. Yes? Hindi siya tumingin, patuloy lang na nakatingin sa labas. Kanina ka patahimik. Napansin mo? Sagot ni Sari ng walang emosyon. Napakamot si Jolo sa batok. Alam kong may nasabi ako na hindi mo nagustuhan. Honestly, wala ka namang ginawang masama, sagot ni Sari. I mean, hindi naman kita kilala ng matagal para mag-expect ng kung ano sa'yo, diba? Pero kahit sinabi niya iyon, ramdam ni Jolo na may bumabagabag sa kanya. Ito lang kasi, dagdag ni Sari matapos ang ilang segundo. Ikaw, Jolo, parang napakabilis mong mag-switch. Kanina, para kang ibang tao. Alam kong business is business, pero minsan, hindi ba pwedeng maging totoo ka lang? Saglit na hindi nakasagot si Jolo. Sanay siyang maging professional at detached pagdating sa trabaho. Hindi niya iniisip kung ano ang iisipin ng iba, basta ginagawa niya ang dapat niyang gawin. Pero ngayon, parang gusto niyang ipaliwanag kay Sari na hindi ganun kasimple ang lahat. Hindi sa hindi ako totoo, sagot ni Jolo sa wakas. Sanay lang akong maghiwalay ng personal at business. Matagal na akong ganito. Tumango si Sari, pero hindi niya alam kung naiintindihan talaga siya nito. Alam mo, Jolo, sambit niya, hindi ko sinasabing mali ka. Ang akin lang minsan, hindi masamang hayaang makita ng ibang tao kung sino ka talaga. Hindi lang sa negosyo, kundi sa pang-araw-araw na buhay. Saglit siyang tumingin kay Jolo bago muling ibinalik ang tingin sa bintana. At sa unang pagkakataon, hindi alam ni Jolo kung paano susundan ang sinabi nito. Pagdating nila sa property, muling bumalik sa normal ang usapan nila. Naging professional si Jolo at si Sari naman ay seryoso sa pag-o-observe sa lugar. Ngunit kahit na bumalik sa business mode si Sari, may napansin si Jolo, hindi na tulad ng dati ang energy niya. Wala na ang natural na lambing sa boses. Wala na ang maliliit na pang-aasar. At kahit hindi dapat, may kung anong hindi komportableng pakiramdam sa dibdib ni Jolo. Gusto niyang ibalik ang dati. Pero paano? Tahimik na inilibot ni Sari ang paningin sa property site habang kausap ang isa sa mga local real estate agents. Maganda ang location, napapalibutan ng pine trees, may overlooking view ng bundok, at malapit sa city center pero sapat ang distansya para maramdaman ang katahimikan ng Baguio. Perfect, bulong niya sa sarili.
Sa kabilang banda, si Jolo naman ay abala sa pagre-review ng property documents habang nasa tabi niya. Hindi pa rin nagbabago ang energy ni Sari, professional, casual, pero may bahagyang distansya. At alam niyang siya ang may kasalanan. Nang matapos ang site visit, bumalik sila sa sasakyan. Pag-upo pa lang ni Sari sa passenger seat, agad niyang tinanggal ang scarf niya at huminga ng malalim. "Pagod ka na?" tanong ni Jolo. "Hindi naman." "Medyo lang," sagot ni Sari habang pinipisil ang lid. Napansin ni Jolo ang pagkapagod sa mata niya, kaya hindi siya nagdalawang isip. Inabot niya ang isang bote ng tubig mula sa likod ng sasakyan at iniabot ito kay Sari. Nagulat si Sari pero tinanggap din niya. "Salamat." Tahimik lang si Jolo habang pinapanood siyang uminom. Ilang araw pa lang silang magkasama, pero alam niyang may nabago sa dynamic nila. At sa unang pagkakataon, hindi niya gusto ang pagbabago. Habang binabaybay nila ang daan pabalik, biglang nagsalita si Jolo. "Sari." "Yes?" Tumingin siya saglit sa kanya bago muling ibinalik ang tingin sa kalsada. "Tungkol sa sinabi mo kanina." Saglit na natahimik si Sari bago sumagot. "Aling sinabi?" "Yung tungkol sa akin." Na parang ibang tao ako kapag nasa business mode, seryosong sagot ni Jolo. "Hindi sa gusto kong itago kung sino ako, pero hindi lang ako sanay na ipakita ang personal side ko sa iba." Tumango lang si Sari pero hindi siya nagsalita. Napabuntong hininga si Jolo. Hindi siya sanay mag-explain, lalo na tungkol sa sarili niya. Pero ngayon, gusto niyang ipaintindi kay Sari kung bakit siya ganito. "Sanay kasi akong ako lang," diretsong sabi niya. "Simula nang mawala ang nanay ng anak ko, wala akong choice kundi maging matibay. Walang puwang ang pagiging masyadong emosyonal." Napatingin si Sari sa kanya. Hindi niya inaasahan ang biglaang pag-amin ni Jolo. Hindi ito tumingin sa kanya, pero nagpatuloy ito. "Sa negosyo, kapag masyado kang soft, madali kang lamunin. Kaya natutunan kong idistansya ang sarili ko. Hindi ko alam kung paano maging iba." Muling natahimik si Sari. Pero sa loob niya, may kung anong lumambot. "Jolo," mahinang sambit niya. "Hindi masama ang pagiging matibay. Pero minsan, hindi mo kailangang laging dalhin mag-isa ang lahat." Sa unang pagkakataon, nagtagpo ang kanilang mga mata. At doon napagtanto ni Jolo ang isang bagay na hindi niya matanggap. Hindi lang niya gusto ang presensya ni Sari, kundi natatakot siyang mawala ito. Pagdating nila sa Tagaytay, malamig na simoy ng hangin ang bumati sa kanila. Katatapos lang ng kanilang site visit sa Baguio, at ngayon ay balik na naman sila sa isa pang business commitment. Pero kahit abala sa trabaho, hindi pa rin nawawala sa isip ni Jolo ang sinabi ni Sari kanina. Minsan, hindi mo kailangang laging dalhin mag-isa ang lahat. Para bang may kung anong tumama sa kanya. Sanay siyang mag-isa, sanay na hindi umasa sa iba, pero bakit parang bumibigat ang ideya na maaaring mawala si Sari sa buhay niya? Habang nag-check-in sa isang luxury resort sa Tagaytay, abala si Sari sa pakikipag-usap sa receptionist. Si Jolo naman ay tahimik lang sa tabi niya, nakapamulsa habang pinagmamasdan siyang magsalita. Napansin ni Sari ang titig niya kaya ngumiti ito. "Bakit ganyan ka makatingin? May dumi ba ako sa mukha?" Napakurap si Jolo. Hindi niya namalayang nakatitig pala siya. "Wala." "Sigurado ka?" May bahagyang pilyang ngiti si Sari bago muling hinarap ang receptionist. Napailing si Jolo at naglakad palayo saglit. Ewan niya ba? Simula ng pag-usapan nila ang tungkol sa pagiging detached niya, parang may bumabagabag sa kanya. Maya-maya, dumating na ang kanilang room keys at sabay silang umakyat sa kanilang respective suites. "Sige, Jolo. Kita na lang tayo mamaya sa dinner," paalam ni Sari bago ito pumasok sa kwarto niya. Napatango lang si Jolo bago siya pumasok rin sa kwarto niya. Pagkasara niya ng pinto, dumiretso siya sa floor-to-ceiling window at pinagmasdan ang foggy view ng Taal Lake. Dati, kapag ganito, sapat na sa kanya ang tahimik na moments para mag-relax. Pero ngayon, may kulang. May hinahanap siya.
O mas tama sigurong sabihin, may hinahanap siyang hindi dapat hanapin. Nagdaan ng ilang oras at dumating ang dinner nila sa isa sa mga fine dining restaurants sa resort. Nandoon ang iba nilang business partners, pero ang mas napansin ni Jolo ay ang pagiging masaya ni Sari sa usapan kahit hindi siya ang kausap nito. Natawa si Sari sa biro ng isa sa mga investors nila at sa kung anong dahilan, may kung anong hindi maipaliwanag na pakiramdam ang bumalot kay Jolo. Hindi niya ito gusto. Hindi niya gusto na masyadong okay si Sari kahit hindi siya ang kasama nito. At sa unang pagkakataon, tinanggap niya sa sarili na may isang bagay siyang hindi maintindihan, ayaw niyang mapalayo kay Sari.